landong sa pagluya. Ang hindi na mga kasulatan gikan sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 14 hangtod 16, at versikulo 20 hangtod 26. Karon, may isa sa 12 ka apostoles nga ginatawag Judas Iscariote. Nagkadto siya sa manugtumala ang mga pari. Nagsiling siya sa Pila ang inyo ibayad sa akon, kung itugyan mo sa inyo si Jesus. Inatagan nila dayon si Judas. Sentral tayo kagilog na kita. Kagalin sakto, nagpangita siya si kahigayonan kung paano niya matugyan si Jesus sa iyo. Sang sirong na, nagpanihapon si Jesus, kanang 12 ka apostoles. Samtang nagakaon sila, nagsiling si Jesus. Sa pagkamatuon, ang isa sa inyo magatraidor sa akin. Pagkabati sakto sa mga apostoles, nagkasubukit sila. Pag-aangkat ng bulos-bulos sila pamangkot sa iyo. Ginoo, di ako, di bala? Sino sa aton? Hindi ako. Isa sa aton. Nagsabat si Jesus sa iyo. Ang isa sa mga nagsawsaw sa tinapay, sayaw mukod sa akin. Amo ang magatraidor sa akin. Ako nga anak sa tao, pagkapadlo, sunod sa tagna sa kasulatan. Pero, kaluluoy ang tao na magatraidor sa akin. Maayo pa para sa iya mawala siya ng tao. Dayon, nagsiling si Judas na tayo. Panlundok, hindi ako, di bala? Nagsabat si Jesus sa iyo. Ikaw ang nagsiling siya. Ang landong sang pagluwa. Nagsiling si Jesus sa iyo. Karon sa gabi, tanaka mo gabi sa ay nagsiling ang Diyos sa kasulatan. Patyon po ang manugbantay sa mga karnero. Kag mag-alaplaag ng mga karnero. Pero sa tapos mga banhaw ako, mauna ako sa inyo dito sa Galileo. Nagsiling si Pedro kay Jesus. Isan sila tanan magbiya sa imo, ako indikit. Nagsiling si Jesus sa iyo. Sa pagkamatuod, sa siningang gabi, sa wala pa makapamalo ang manok, ipanginwala mo ako sing 3 ka beses. Nagsabat si Pedro. Hindi ko ikaw ipangiwalan, bisan patyon pa nila ako, bukod sa imo. Amuman ini ang ginsiling sa tanan na sumunod. Ang landong sa kasakit sa Espiritu. Dayon, nagkadto sila sa lugar na ginatawag Getsemani. Pagabot nila dito, nagsiling si Jesus sa iya mga sumunod. Magpungko ka mo, dahil isang kang nagkapangamuyo ako dito sa ulo. Dindalan niya si Pedro, kang 2 ka anak ni Simon. Nagpangalisod gid si Jesus, kag nagsiling siya sa iya. Daw mapatay ako sa kalisod. Mabiling ka mo dali kang pupulaw po sa akin. Dayon, nagkadto magid siya sa uloon na. Nagluhod siya, kag nagpangamuyo. Siling niya. Amay, kung mahimo, ilikaw ang pagantos na nag-abot sa akin. Pero hindi ang akong luyag ang dapat tutuman, kundi ang iyo. Pagbalik niya sa iya tato, kasumunod, naabdan niya sila na nagkakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Hindi gid bala ka mo makapulaw pag sakon? Isa-isa lang ka oras? Magpulaw ka mo pag magpangamuyo, na hindi ka mo madaog sa pagsulay. Luyag sa inyo espiritu na maghimo sa gusto. Ugali,
maluya ang inyo laos. Naglakad liwat si Jesus sa uloon kad nagbangon. Amay, kung kinahanglan nga tubangon ko ang pag-antos ninyo, ang imo kabubuton, amo ang ako. Nagbalik siya liwat sa iya mga sumulong. Pag naagta naman niya sila mga kalakakot. Kaya natuyugin sila. Sa liwat, hinayaan sila ni Jesus. Naglakad siya sa ulunhan kahit nagpangamulan. Ikatlunan niya ini ng pangamulan. Pag-amuman gihapon niya pangamulan. Dayon, nagbalik siya sa iya mga sumulong. Kag nagsulong. Nagkakatulog mo bala ka magyakon? Kag nagkapamayuway? Pamati, amo na ini ang iyon na ako anak sa tao, itugyan sa mga makasasala. Dali na, ari na ang tao na magatraidor sa ako. Ang landong sang pagtakot. Samtang nagahambal pa si Jesus, nag-abot si Judas na isa sang 12 ka-apostoles. Kaupod niya ang mga madamo ng mga tao na may dala ng mga espada, kag mga ilugdangos. Ginsugo sila sa manok tumala ng mga pare, kag mga manok tumala sa mga ulo. Nagsiling na madaan ang traidor na si Judas sa mga manugdakop kung ano ang iya sinyalis. Ang tao nga akon halukan, amo ang inyo ginapangita, dangkanin niyo siya. Ganit, pag-abot ni Judas, nagdiretsyo siya kay Jesus kag nagsiling. Manunugdo, maayong gabi. Kag inhalukan niya siya, nagsiling si Jesus sa iya. Amigo, sige, imuhan ako ano ang intagtulo. Ginpalapitan nila si Jesus, kag gindapo. Dayon, nagsiling si Jesus sa mga tao. Ano, tulisan bala ako na kinahanglan gate magpadala makamo sa mga espada kag mga inuglang ko sa pagkakupsam. Adlaw, dito ako sa templo na nagatudlo. Tinga wala ninyo ako pagtakpan. Pero ini tanan, nagakalatago ang God matuman ang isulat sa mga propeta sa kasulatan. Dayon, inbayaan siya sa niya mga sumulong, at nagpalagyo sila. Ang landong sang pag-akusal. Karon, samdito na si Jesus kay Pilato, ipamangkot siya ni Pilato. Ikaw bala ang hari sa mga Hudyo? Nagsabat si Jesus, Ginasiling, pero wala siya magsabat sa mga akusasyon sa manugumala ng mga pati kag sa mga manugumala sa mga pulo. Gani, nagsiling si Pilato sa iya. Nga bala wala ka nagasabat sa ilang mga akusasyon kontra sa imo. Pero wala din nagsabat si Jesus. Gani, nagtingalagid ang gobernador. Gani, nagpamangkot liwat ang gobernador. Sino sa duwa nga ini ang inyo gusto makapangbulan? Nagsabat sila. Nagsiling si Pilato. Di, ano karon ang ako ni Muon kay Jesus nga ginatawag Kristo? Nagsabat sila na. Nagpamangkot si Pilato sa iya. Nga, ano bala ang nasala ang iya na imo? Pero ituduhan pagkit ganin nila si Sang pagkakita ni Pilato na wala na siya si May Manila, kay base magkalinawo ang mga tao. Nagpakuha siya sa tubig at nagpanginaw. Nagsiling siya. Wala ako sang labot sa kamatayon sang sini nga tao. Inyo'y nasala. Limpyo ang akon mga kamot. Nagsabat ang mga tao. Kami ang
sa mga soldado si Jesus sa sulod sang palasyo sang gobernador. Kag nagtilipon dito sa iya ang isa ka batalyon nga mga soldado. Giubahan nila siya at ipasuksukan sang kapang pula. Pagkatapos, naghimo sila sa puro-purona. Natulungkon kag ginsukso kini sa ulo ni Jesus. Ginpakaptan nila siya sa iya buo nga kamot. Ang mulubaston nga parehas ang iya sang hari. Dayon, dayon, nagludlod sila sa iya kag nagyaguta nga nagasigil. Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Ginublaan nila siya kag ginkuha ang ginakaptan niya nga mulubaston. Kag ginlampos sa iya. Sa tapos ang hina pagyaguta, ginuban nila ang kapas kag ginpasuksok nila sa ilaliwan sang iya bago. Dayon, indala nila siya sa buwa sang syudad. Agod ilag sang sakos. Si Pedro, dito pa sa nagwertangan nagapundo. May nagpalapit sa iya nga babae, na sulugoon sa pangulo nga pare kag nagsilig. Hindi bala naukot naman ni Jesus nga taga Galilea? Pero ipanginiwala ni Pedro ini sa tanan. Natawag dito sa buwa, silin niya. Wala ako kahibalo kung ano ang imo ginahambal. Dayon, nagkadto siya sa may pertahan. Nakita siya sa isa naman kasulugoon nga babae. At nagsiling sa mga tao, Ini nga tao maukot man ni Jesus nga taga Nazaret. sa liwat, yung panginiwala ini ni Pedro at nagsiling. Ginasumpa ko, wala ako kakilala sa tao nga inyo ginasiling. Sa wala ng lugar, nagpalapit kay Pedro ang mga tao dito at nagsiling. Kaukot ka gid ni Jesus, kaya hindi mo panghambal pareho sa iya. Pero nagpanumpagin si Pedro na nagasiling. Bisan mapatay pa ako, wala gid ako kakilala sa tao nga inyo ginasiling. Dayon, nagpamalo ang manok. Kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iyo. Sa wala pa makapamalo ang manok, ipanginiwala ko ako si tatlo kang Jesus. Dayon, nagwa siya kag ang landong sa kamatayon. Sugod sa alas 12 sa kulto, nagdulom ang kalibutan sa sulod sa tatlo ka oras. Mag alas 3 sa hapon, nagsinggit si Jesus sing mapasko. Eli, Eli, lema, sabaktan. Napun sa yuron, Diyos ko, nga aking pabayaan mo ako. Pagkabati sa iban, na nagatilindog dito, nagsilik sila. Ginagawa niya si Elias. May isang tao dito na nagdalagan pag nagkuha sa maskuha. Intos mo niya ini sa maaslong na ilong, kagintakot sa punta sa tuod, kagintungkod sa baka ni Jesus, agod suksok sa puno. Pero ang iban nagsilip. Babae Kailan siya? Tanawin ako na abot si Elias.
sila sa balaan ng syudad sa Jerusalem. Pagmadamo ng mga tao ang nakakita sa iya. Ang kapitan kag ang mga soldado na nagabantay kay Jesus lubaan din. Sang nabatsyagan nila ang paglino kag sang makita nila ang mga nagabot. Magsilid sila. Gintamay na siya, kaginsikway sa mga tao. Madamo ang iya mga kasakit, kag mga pag-antos. Gintalikdan na siya, gintamay, kaginbaliwala. Sa pagkamatuod, siya ang nag-antos sa mga kasakit, kag mga pag-antos na para puntanin sa atin. Abinaton, ginsilutan na siya. Sang Diyos, tungod sa iya mga sala. Ang matuod, ginpila siya tungod sa aton mga paglapas. Ginhanod siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya ginantos, amo ang nakahatag sa aton sa maayo mga kahimtangan. Kag paagi sa iya mga pilas, ginayaw kita. Tanan kita pareho sa mga karnero nga nagtalang. Kada isa sa aton nagpagusto kung ano ang iya luyang himuon. Pero siya, ginpaantos sang Ginoo, sang silot nga para kuntani sa aton tanan.